Hello, it's me again, Ace Guevara, ang inyong ka-JBC. So, may gusto kasi akong i-discuss sa inyo. Kahapon, meron akong friend na nag-consult muna siya sa akin kasi nga bibili siya ng property. So, nag-interview muna kami. Inalam ko muna ano ba yung purpose ng property niya. Ano ba yung use na nakikita niya. Is it for investment? Or end user ba siya na bibili ng property? Marami kasing factors na kailangan muna nating malaman, ano. So ang i-discuss ko sa inyo ngayon is about, syempre real estate pa din. Paano ba natin dapat chine-check, ano ba yung mga dapat nating i-chine-check bago tayo bumili ng properties? Kasi para sa akin meron dapat 4 na checklist kapag bibili ka ng isang property, kasi hindi basta-basta yan, hard-earned money ang ipambibili mo dyan. So dapat meron kang at least 4 na checklist. Unang-una na dapat silipin mo, dapat yung 4 na yon, lahat yon ma-check mo. Hindi pwedeng 3 lang, hindi pwedeng 2 lang. Kailangan yung 4 na yun nakita mo bago ka bumili ng isang property. So ano ba yung 4 na yon? Let's start. Una, let's start with the title itself. Yung titles, napaka-importante. Syempre, kapag bumibili ka ng property, unang-una mong titingnan diyan yung title. Meron ako ditong ngayon blue title na. Kapag blue na yung title, maganda yon. So, ito hindi ko na ipapakita yung number niya, no. Ito yung isang na-transact namin. Napaka-importante na yung title, kailangan 3 pages yung ipinapakita sa inyo. Kasi kadalasan pinapakita yan 2 pages lang. Page 1, page 2. Ayan, yung page 1 nandun yung main details na kailangan natin. Sino may-ari, ano ba yung may-ari, mag-asawa ba, dalawa ba sila, tapos spouses ba, end ba. Ayan, yan may mga ano yan, pero it requires another video, no, para i-discuss yan. Pinaka-importante dito yung title number kasi para ma-ensure mo kung hindi ka naman masyadong proficient sa pagtingin ng mga titles, punta ka lang sa RD, ipa-check mo itong title number lang. It's more than enough para ma-check yung isang property. Magko-comment yung taga-RD or Registry of Deeds, magko-comment sila ano ba yung meron tungkol dun sa title na ipina-check mo. So yun, isang matinding effort lang, nandun, makikita mo lahat. Ang pinaka-importante ditong page para sa akin, kasi yung page 1, page 2, yung page 2 technical description naman. So for plotting yon, para ma-pinpoint kung aling part ng earth yung mga boundaries mo. So yun lang yung dalawa, no, in a nutshell. Yung pangatlo, ang pinaka-importante para sa akin, kasi nandun yung mga tatak. Ito, kagaya nito, yung mga pinapabenta sa amin. Normally, hindi naman nila ibibigay yung page 3. Madalang yung magbibigay ng page 3. Pero since online kadalasan yan, dapat pinapakita din sa inyo. So, pangalawa, una yung title, susunod yung tax deck. Yung tax deck, normally hindi din binibigay yon, picture lang. Okay, picture lang. Pinapakita lang din nun kung anong classification ng tax deck. Sino yung may possession. Kasi maaaring yung title nasa pangalan ni Juan de la Cruz, pero yung tax declaration na kay Pedro Gonzales pala. So, iba yung may-ari sa merong possession. Ibig sabihin, iba yung nakatira. Iba yung may-ari, ang may karapatan dito, yung may title, pero may ibang nakatira. So it could be another problem, no? Pwedeng maging malaking problema yon. So natatandaan ko, minsan may sumilip kami doon sa isang property, nagkunyari kami na titignan lang namin yung reaction ng mga occupants. Sabi ko, pinapunta po ako nung nakabili nung property sa Pag-ibig. Tinignan lang namin ba naglabas ng itak yung manong. So buti na lang na-handle namin in a relaxed manner. Nakapag-usap din kami ni manong. Ang kintab pa ng itak niya ang tulis. So anyway, so title, tax deck, dapat nandoon yon. Pangatlo, dapat meron kang lot plan. Yung lot plan
napakahalaga din nito, wag nating babaliwalain yung lot plan kasi i-match mo pa yung lot plan. Minsan kasi anong nangyayari ganito, sasabihin sa'yo along the highway yung binibili mo. O yun, nakita mo may highway tapos itinuro sa'yo. Kapag itinuro sa'yo, hindi ka marunong tumingin ng ng description niya, tinuro lang sa'yo yung i-match mo kasi yung details niyan, yung technical description, yung title number, yung PSD, i-match mo yan dito. I-match mo yung mga description dito. From there, mapipinpoint mo kung alin yung ibinebenta sa'yo. Tapos, visually, iaano mo lang, i-match mo lang sila visually. Iba pa rin yung talagang, yung survey, iba pa rin yung talagang nagagawa ng survey. No? So, it's another step na kailangan mong ipadaan. Kagaya nito, provincial road. Sabi dito, may provincial road. So, ngayon, i-match mo yung details nito, kung anong lot number, tapos kung ano yung PSD number niya rito, tapos PSD number dito, i-match mo muna rito. Kung nagtutugma yun, mapipinpoint mo doon kung ano yung property na ipinapakita sa'yo. So yun, so yung we have first title, the tax deck, and then the lot plan. And pangatlo, site visit. Kailangan na-visit mo mismo. Kailangan nakita mo mismo yung lugar kasi baka mamaya may occupants, sabi ko nga, baka nakita mo, di na-convince ka na dito. May isa nga akong, kaya ako gumagawa ng video ngayon kasi nung nakaraan, ayun na, meron ng bibilin na nila, saka pa lang chinek sa akin, naka-ready na yung pera. Ngayon sabi ko marami tayong i-check dyan, so pinahold ko muna. Kaya ayun, kaya naisipan kong gumawa ng video. May isa pa akong, yung alaga akong client, batang bata pa lang to, marami na siyang investment. So buti na lang, we started out na na tumawag lang siya sa akin, Kuya Ace, meron ako kasing bibilin na property, magbabayaran sila sa barangay, sabi niya. So syempre, dahil sa barangay gagawin yung transaction, parang sobrang legit na nun para sa kadalasan sa atin, akala natin ganun na. Pero hindi po yun valid. Though syempre, yung sa barangay, yung mga tao po doon, kakilala natin, legit po sila. Ang problema, it doesn't make a difference kung yung mo naman, yung title naman na binenta sa'yo, kasi ganito yung scenario, yung title na binebenta sa kanila, okay, legit lahat, nandun yung may-ari, nandun lahat. Ang problema, yung page 3 na sinasabi ko sa inyo, may stamp na kulay violet, may tatak, hindi ganito hindi sold, kami lang nag-mark na ito. Yung page 3 niya, may tatak na may encumbrance na sinasabi na nakasanla ito sa bank. So, to sum it up, ang recommendation ko dun sa client na inaalagaan ko, actually, sunod-sunod yung naging transaction namin nun. 7 properties na yung nabili niya sa akin. So, yun. Ang recommendation ko sa kanya, kasi sabi nung other party, sabi niya, may konsehal pa naman dun sa party nung kabila. Sorry, kagawad. Anak ng kagawad yung nagbebenta. So sabi ko sa kanya, hindi ko po may recommend na bilhin ito ng client ko. Pero the moment na yung sabi nyo kailangan lang ayusin na cancellation of mortgage, sabi nila nabayaran na daw apparently sa bank. So kailangan makita lang yon. Tapos kapag naipakita na yon, pwede nilang ituloy yung transaction kasi yun lang naman yung issue, yung pagiging may annotation. Tapos sila din kasi yung magpapa-cancel nun sa RD, sabi nilang ganon. So bilhin na daw. So lumipas yung mga araw, fast forward, hindi na po natuloy yung transaction kasi wala naman silang naibigay na cancellation dun sa bank. So ganon, maging maingat tayo. Naka-save yung client ko ng 1 million dun sa, dahil nag-ingat siya. Okay? So meron pa akong isa na instance na isang client lumapit, yung kadalasan lumalapit yung mga buyers, yung mga clients pag nangyari na Siyempre parang minsan tinitignan lang mas makakatipid sila kung ipupursue na kaagad, pero hard earned money kasi yan yung binibili ninyo mas nakakatipid po tayo kung nagko-consult
tayo beforehand. So, ang nangyari ganito, nabili niya na yung property, tinanong niya ako, sabi niya, Sir Ace, paano kaya ito, yung property na nabili ko, ano kaya pwedeng gawin para ma-transfer sa akin to? Chinek namin yung mga documents, and we found out na yung may-ari nung title ay patay na. So, kapag kinamatayan na ganyan, medyo maraming trabaho po yun. Lalo na kung nasa abroad yung mga anak, o kaya yung mga anak may namatay pa din dun sa anak, so yung mga apo, kung legal age na yung mga apo, aabot pa dun. So marami, yun po yung pinakamasalimuot, yung may anak na, ay yung namatayan, tapos yung anak namatayan pa din po. So maraming valid IDs yun, at kung ano-ano pa. So dapat kapag bibili ka ng property, bago mo bilhin yun, naayos na nila dun sa family mismo nila. Dapat inaayos na nila yung bago nila ibenta eh. So, maraming senaryo na gano'n. Minsan naman, meron namang ang nabili niya, walang right of way. O, saka lang siya nag-consult. Titingnan mo okay yung title, tax deck, hindi nila na-overlook nila yung lot plan. Walang right of way pala. So, ngayon, ang mura-mura ng property, nabili nila ng napakamura, syempre, bibili ka ng right of way. Ngayon, yung right of way yung binibenta sa kanila ng mahal. So, ganun po yun, dapat nagko-consult muna tayo sa mga nakakaalam yun kapag bago tayo bumili, kasi hard-earned money po natin ang ginagamit po natin dyan, and minsan it would cost you around millions, kaya mas mahalaga na mas makakatipid ka kung sa umpisa pa lang bago mo bilhin yung isang property, ginawa mo na yung iyong due diligence. So thank you for watching. It's me again, Ace Guevara, ang inyong ka-JBC. Have a great day. Bye-bye.